Isa sa pinakamagaling sa buong mundo sa ngayon at kilalang kilala na strength and conditioning coach na si Memo Heredia na humawak noon sa ilang mga tanyag na naging world champion na boksingero kagaya na lamang ng Mexican legend na si Juan Manuel Marquez nang talunin nito si Senator Manny Pacquiao na nung nakaraan ay dating conditioning coach din ni John Riel Cuadro Alas Casimero noong mga panahong nasa MP promotion pa ito. Na ayon niya mismo sa isang article ay mula sa pagiging class B na halimaw ay nagawang palabasin ang pagiging class S na halimaw sa katauhan ni John Riel Cuadro Alas Casimero ni Coach Memo Heredia. Dagdag pa ni Coach Memo, gifted daw talaga itong si Casimero dahil ayon mismo sa kanya, mas malakas pa daw sumuntok si Casimero sa 147 pounds o welterweight na Juan Manuel Marquez. Na ang ibig sabihin ay kaya talagang umakyat at makipagsabayan itong si John Riel Casimero sa matataas na timbang. Yun nga lang, kailangan niyang pag-ibayuhin ang kanyang bilis at footwork dahil sabi nga nila, the more na bumibigat ng isang tao ay the more na mas babagal ito. Ayon naman sa isang featherweight sparring partner na Hapon ni Casimero na si Musashi Semochang Mori na matakaw sa sushing inadobo sa gata, malakas daw talaga at nakakayanig ang suntok ni Casimero. At para daw simentong din ang suntok nito kahit daw siya ay nasa featherweight division at si Casimero ay bantamweight lang, ay yanig daw talaga ang kanyang nguya-nguyaan sa lakas ng suntok nito. Ayon pa nga sa isang Briton na winakwak ni Casimero ang pakpak sa laban, ay si Casimero daw ang may pinakamalakas at pinakamapait na kamao na natikman niya. Binalaan pa nga nito noon si Solani Tite bago ang laban nila ni Casimero na wag daw siyang papakampante dahil halimaw daw ang lakas ng suntok ni Casimero. Sabi pa nga nito sa interview niya, Casimero is no joke. He is the hardest punch I've been hit by. Grabe naman kasi ang sinapit itong si Charlie Edwards kay Casimero. Nanakaut ito matapos tamaan ng counter left hook ni Casimero na sa sobrang lakas ay tumalsik ito ng pagkalayo-layo at umangat ang dalawang paa sa sobrang lakas ng impact. Katunayan din mga kaibigan na sobrang lakas ni Casimero ay 6 sa huling 7 laban niya ay mga nagsitulog matapos matamaan ng mabigat na kamao ni Cuadro Alas. So you can Finish him. But make no mistake about it. Oh, down! It's down! It's down! And I think it's out! It's over! That's it. Oh, what a We knew it was happening. beautiful ending to this fight! We knew it was gonna happen. He had very little left. Oh, And flat on his back. Unbelievable ending. what a John Riel Casimero. what a fantastic show there from the Filipino General Fatality. Casimero. Finish him. Finish him.
Maliban nga lang dito kay Rigundo alias El Jacol mga kaibigan. Pero na-knockdown din naman ito ni Casimero nung round 1. Yun nga lang, simula nung matikman niya ang mapaklang kamao ni Casimero, ay nagtatakbo na lang ito ng nagtatakbo na parang ginaya ang estilo ni Mayweather alias bit-bit chinelas takbo na nag-Mayweather's running technique na walang pag-El Jacol ni Rigundo na toe-to-toe at walang inuurungan ng tapang at tila na baliwala ang napakatinding karanasan nito sa pakikipaglaban na 475 na laban at 12 lamang ang talo sa pagiging amateur boxer at 20 panalo naman at 3 talo lamang sa kanyang professional career. Sinabi rin ng dating trainer ni Casimero na naging trainer din ni Tyson Fury at Andy Ruiz Jr. na si George Capetillo na iba daw ang lakas ni Casimero pang 135 pounds lightweight division daw at 140 pounds light welterweight division. At sigurado daw siya dito dahil marami na siyang nahawakang boksingero sa magkakaibang dibisyon. Kaya pwede talagang umakyat ito ng dibisyon si Casimero kung talagang hirap na siya sa 118. Pwede siyang mag-super bantam o di kaya makigulo sa featherweight division. Kalampagin niya ng bote ng Red Horse yung mga champion doon gaya nila Navarrete, Vargas, na tumalo kay Magsayo. Ewan ko na lang kung di sila makatikim ng gulpi de rejuvenating na may kasamang 2 joints kay Cuadro Alas Angs ng Pinas. Rendido sigurado eardrum ng mga yan. At kung totoo nga na pang 135 pounds, 140 pounds ang lakas ni Casimero at mas malakas pa sa 145 pounds na Juan Manuel Marquez na naka-knockout sa matibay na si Pacquiao ang suntok ni Casimero, ay siguradong may tulog ang tinaguriang halimaw ng Hapon na si Naoya Inoue kung tatamaan siya ng solidong suntok ng pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas na si John Riel Cuadro Alas Casimero. You are no monster. You are Chinese, Japanese torture. No monster. Kung matatandaan niya natin mga kaibigan, nung unang laban ni Donaire at Inoue ay tinamaan ng solidong kanan si Inoue sa panga. Muntikan na lumaglag ang tuka nito sa right counter ni Donaire mga kaibigan. Na kung tutuusin ay kung lepok ni Donaire yun ay baka na-knockdown na siya doon. Swerte pa nga siya kasi naka-clinch pa siya noon at hindi nakapag-follow up si Donaire. At take note, matandang Donaire na ang nakalaban niya noong mga panahong iyon. Paano kaya kung si Casimero ang bumira sa panga ni Inoue? Di wala na, finish na ang Hapon. Hindi naman sa minamahina natin ang Hapon mga kaibigan. Mismong mga batikan trainer na ang nagsasabi pang welterweight ang lakas ni Casimero. Pero para siguro malinawan din tayo mga kaibigan, ating niyang balikan ang naging kauna-unahang laban ni Jan na tiniguring ang bulbol o bola ng toro. Unang round pa lang ay naging agresibo si Casimero at talaga namang maririnig mo ang humahagupit na kamao ni Casimero na parang bote ng gin bulag na hinagi sa bubong ng chismosang kapitbahay. Ang 2. Dito na nga binayo na parang kinabayo ng 10 kalabaw ang bodega ni Jose Page at sa sobrang lakas ay napalhod ito at namilipid sa sakit. Cinco, seis, siete, ocho.
Ay, Nakatayo pa naman ang tinaguriang bulbul ng Mexico, ngunit hindi na siya binigyan pa ng pagkakataon ni Casimero na makarecover pa. Alam niyo mga kaibigan, ito ang isa sa pinaka-specialty ni Casimero na wala sa mga ibang boksingero natin sa ngayon. Napakagaling niyang tumapos ng laban. Kumbaga sa pating, pag nakaamoy ng dugo itong si Casimero, ay wala ka na talagang ligtas. Na sa madaling salita, isang good finisher na boksingero, itong si Janriel Cuadro Alas Casimero. Kasabay ng paghuni at pagyoyoga ng mga kulisap at bubuyog, alinsunod ng buwan ng El Nino na tinaguri ang pinakamainit na temperaturang dulot ng matinding galit na ethics ng haring araw. 13 ng Mayo taong 2023 na ikasa ang laban ng pinakamaangas at pinakamakapangyarihang boksingero sa kasalukuyan ng Pilipinas na walang iba kundi si Janriel Cuadro Alas Casimero kontra sa tubong Afrikang si Pilipos Ngitumbua na pinaglihi sa Almoranas na may eksema at kulani paloob. Ikalimang dibisyong sasakupin na sana ng ating nag-iisang angas ng Pinas ang kanyang magiging pangalawang laban sa dibisyon na ito mga kaibigan, kung hindi niya lamang nilaktawan ang Super Flyweight Division. Pero ganun pa man ay patuloy pa rin naman itong nag-aapoy, naghahasik ng lagim at kababalaghan na tila ginawang vegetariang layong 100,000 bilyong trilyong taon ng walang kain ng karne at corned beef dahil sa pagkakapornada lang naman ng kanya sanang laban sa tinaguriang halimaw ng Japan na Oya the Monster Inoue noon. Subalit ganun pa man, bagamat naging mailap ang pagkakataong pagtagpuin ng kanilang landas sa Bantamweight Division, ay siguradong sa Super Bantamweight Division ay talaga namang wala na siyang kawala at takas. Ngunit hindi naman sa binabypass natin at ipinagsasawalang bahala ang makakapatayan ni Casimero sa darating na atresin si Pilipos Tipos Sinus Pitus Tagpos Bangus at Ekalam Osus na tirador ng kamoting duleng ay may ibubuga at kabigatan din naman talagang taglay ang mga ketong at kalyo sa kamao ng halimaw na ito mga kaibigan pagdating sa pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan. Sa katunayan nga po niyan, sa naging 22 panalo nga po nitong si Pilipos mga kaibigan sa kanyang kartada ay isa lamang po ang maswerteng nakatawid hanggang round 12 at nagtala lang naman ito ng nakakatakot na 85 knockout ratio dahilan upang makuha nito ang titulong WBO Global Super Bantamweight Champion. Ngunit yun nga lang ay ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataong dadayo siya sa labas ng kanilang bansa. Ngunit ganun pa man mga kaibigan, malamang sa alamang at sa lagubang, magagaya lamang ito sa tagaganang undefeated na winasak lang din ni Casimero nang walang kahirap-hirap na walang iba kundi si Dick Maika na tirador ng tilapyang tomboy na ang napkin ay dahon at kung minsan ay electrical tape. Finish him. At sa Afrikanong si Zulani Tite na tirador naman ng balon-balunan ng mga bulate at uang. Kung hindi nga lang po sumibol ang corned beef 19 mga kaibigan. Sa Paseros, hindi namin alam kasi kami corned beef 19. May virus ba yung nantal doon?
COVID-19. Baka 2020 pa lang, tapos na ang mga agam-agam at mga debate kasabay ng lumalagablab na 4 kantos sa lamesa na pinigaan ng 5 pisong kalamansing bubot na bulok patungkol sa kung sino ba talaga ang tunay na halimaw sa dalawang barumbadong mananabas. Bagamat pinatatakam at pinapagat tayong maigi ng tadhana, ay pasasaan ba ay maghaharap at maghaharap din talaga ang dapat magharap. Ngunit sa ngayon ay may mga trabaho munang dapat trabahuhin ng dalawang halimaw na ito na pilit pinaglalayo ng tadhana. Una na si Inoue kontra sa balbasaradong barumbadong mahilig sa inadobong asong may sumpong ng sinarsyadong buluto na si Fulton. At kay Casimero naman kontra kay Pilipos Ngitumbua na pinaglihi sa puset na may trangkaso. Marami nang napatunayan ang nag-iisang angas ng Pinas at talaga namang mga dekalibreng banyagang aswang na ang dukwang ay pahalang ang kanyang pinuksa at winasa. Subalit napakarami pa rin nagdududa at tila nawawalan ng kumpiyansa sa kapangyarihang ipinapamalas nito. Oo, may mga pagkakamali, pagkamayabang at medyo arugante talaga ang ating pambato. Subalit nadadala naman niya talaga ang kanyang angas pagtuntong niya sa ibabaw ng lona. Kagaya na lamang ng naging laban niya kay Guillermo Rigondo na may kamag-anak na snatcher sa Tondo. Hindi nga po naging maganda ang patutsada ng Cuban fighter na ito sa ating bida mga kaibigan dahil di umano ay puputulin daw nito ang sungay at angas ng tinaguriang kwadro alas ng Pilipinas. Dagdag pa nito ay easing fight lang naman daw si Casimero para sa kanya at siguradong hindi daw siya pagpapawisan at mahihirapan. Ngunit sa mismo nga pong laban mga kaibigan, ang lahat ng mga patutsyadang pinagsasabi at pinagngangaw ng tinaguriang El Chacal ng Cuba ay kanya nga lang pong nilamon ng buong buo kasama ang balat at buto. Nang hiram ito ng Mayweather's running technique kay Floyd Mayweather matapos matikman ang dumadagundong na suntok ni Casimero noong round 1. At talaga namang parang naging langgam ito na nilagyan ng sili sa puwet nang matikman ang mga lumalagablab na kamao ni Casimero. Isa pa nga po sa listahan ng mga binaklas ni Casimero na kamakailan lamang nangyari kontra sa kababayan at tatay-tatayan ni Inoue na walang iba kundi si Akaho na may koleksyon ng mga bote ng mantika at cheese whiz. Hindi nga rin po naging maganda ang sagutan ng ating kababayan at ng Japanese fighter na si Akaho mga kaibigan dahil gigil at medyo inis itong hapon sa ating bida dahil nga po sa mga patutsyada ni Casimero kay Inoue na kababayan ni Akaho. Dagdag pa nito ay malaki daw ang responsibilidad niya sa mga kababayan niyang Hapon na patahimikin at tuldukan ng kaangasan ng tinaguriang angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero, sa kanilang lupang sinilangan. Sinagot naman ito ng ating pambansang angas at sinabing hindi daw niya bibigyan ng pagkakataon ng Hapon at ituturing na isang title fight ang kanilang magiging laban. Dagdag pa nito ay gagawin daw niyang daan ng laban na ito upang makasagupa na niya ang tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Sa mismong laban mga kaibigan, malatigring sinaksakan ng upo ang puwet ng ating pambansang angas. Grabe ang galawan at ang Hapon naman ay nagmala artistang bumes actor, sumobra sa acting at sa sobrang galing umacting ay pwede nang gumanap sa Viva Max.
Sa laban na ito mga kaibigan, ipinakita nga lamang po ni Casimero na ibang-iba ang kanyang level at talaga namang may ibubuga sa pakikipagpatayan at pakikipagsabayan sa halimaw ng Japan na Oya Inoue. Kaya naman, sa makakalaban niya si Philippus na hindi patuli at tagpos, ay mag-ingat-ingat na siya dahil ibang klaseng engkantong halimaw ang ating bidang pambato. Samantala, ito nga po ang ilan sa mga laban ni Philippus ngitong buwan. At kayo na po ang bahalang musga mga kaibigan kung tatagal ba siya kay Cuadro Alas Angas ng Pinas o tatalunin niya ang ating nag-iisang pambansang angas. Started three times already. And he's currently rated 10 in the WBO. He's a world-class boxer. Very talented boxer. So, Meanwhile, Tobias is confident that his boxer will return to Namibia with 2 more titles and delight the world with an impressive performance. part of that level is always a very tough fight. Because both boxers, they go there to win.